the Holy Spirit has the real power. Kung mga nakakapanood tayo ng mga Batman, Superman, may mga power daw. May mga fake power naman yon. Pero si Holy Spirit, the Spirit of the living God, has the real power. At yung may real power ay nananahan sa'yo, kaya ikaw ay may power. Palakpakan natin si Lord. Ito po'y kinuha ko dito sa mga, dito una, hindi ko na ilagay dyan eh. The Holy Spirit has the real power. Kasi kung bakit nagbuntis si Mary, in spite na siya ay virgin, sabihin natin, Virgin Mary. Virgin si Mary nung ipagbuntis niya si Jesus. Pero hindi siya nanatiling virgin. Siya ay nagkaroon ng anak. Nagkaroon ng mga kapatid si Jesus. Pero nung ipagbuntis si Jesus as our Lord and Savior, the Redeemer and ating Savior, nung ipagbuntis ni Mary, ito ay by the power of the Holy Spirit, who has the real power. Sabihin natin, the Holy Spirit that is in you has the real power. Saan niya unang pinatunayan na ang kanyang kapangyarihan? Nung magbuntis si Mary. Bagamat si Birhen ay nagbuntis because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Yun po yung una. Ngayon, hindi ko na nailagay dito. Ito po yung padalawa. Gawin na natin sigurong padalawa. Ito yung padalawa. Basahin mo na Romans 8:11. Kung narinirahan sa inyo, sabay-sabay po tayong magbasa. Kung naninirahan sa inyo ang banal na Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa magitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Wow! Sino rito ang pinananahanan ni Holy Spirit? Magala ka, kapatid. Kung ikaw ay pinananahanan ni Holy Spirit, iwan mo man yung katawang lupa, ikaw ay muling mabubuhay. Dahil ang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay si Holy Spirit na nasa iyo. Sino rito ang nasa kanya na si Holy Spirit at mamatay ka man, sabi rito, ikaw ay muling mabubuhay. Taas ang kamay ng pinananahanan ni Holy Spirit. Yay! Ang kapangyarihan daw ng banal na Espiritu na bumuhay kay Jesus ay siya ring bubuhay sa ating katawang lupang namamatay. Palakpakan natin si Holy Spirit. Basa uli. Gusto ko mag-rema ito sa atin. Romans 8:11. Kung naninirahan sa inyo ang banal na Espiritu, naninirahan po ba? Naninirahan. Okay. Kailan nagsimulang manahan si Holy Spirit? Nung tayo ay tumanggap kay Jesus. Mamaya, explain ko sa inyo yung salitang Holy Spirit is with us, the Holy Spirit is in us, and the Holy Spirit is upon us. Magkakaiba po yan. Yun naniniwala magkakaiba yun. Iba yung with us, in us, and upon us. Explain ko po yun mamaya. Ito uli. Kung naririrahan sa inyo si Holy Spirit, naririrahan na. Kailan nagsimula? Nung tayo born again. Born again ka na talaga. Kasi ang pinananahanan ni Holy Spirit ay mga born again. Pag sinabing born again, nag-surrender ka na ng buhay mo kay Lord. Saan ka na nag-surrender na? Yay! So, nandyan si Holy Spirit. Ito ang magandang balita. Basahin uli natin. Gusto ko mag-rema ito sa atin. Romans 8:11. Kung naninirahan sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Sino daw si Holy Spirit? Banal na Espiritu ng Diyos. Na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo. Siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Sa magitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Sino ang makakaranas
ng muling pagkabuhay ng mga tao. Yung pinaninirahan ni Holy Spirit. Yun lang ang makakaranas. Na muling mabubuhay. Ibig sabihin, sasalubong kay Christ sa rapture of the church. Nasaan ang pinananahanan ni Holy Spirit, mga born again? Pumalakpak dahil tayo muling mabubuhay kung tayo mamamatay pagdating ni Christ. Kung mamamatay pagdating ni Christ. Pero kung hindi tayo mamamatay at dumating na mamaya, itong katawang ito ay papalitan ng incorruptible body. Pag sinabing incorruptible, katawang hindi nabubulok. Ito bang katawang ito ay nabubulok? Opo. Anong ipapalit? Makalangit na katawan. Sabihin mo siya ang katabi, biruin mo yung katawan mo yan, yung pala'y nabubulok. Pero kayang palitan ni Lord ng makatawang, makalangit. Bakit? Kasi ang pinananahanan ng Holy Spirit ay mabubuhay muli. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng incorruptible body, kagaya ni Jesus, mababasa natin mamaya. So, taas ang kamay ng mapapalitan ng heavenly bodies. Yung mga pinananahanan ng Holy Spirit. Praise God. So, number 2, ano yung una na Jesus is the real power, or the Holy Spirit is the real power? Nung si Jesus ay mag-conceive, si Mary ay nag-conceive. Conceived by the Holy Spirit. Number 2, the Holy Spirit has the real power who raised Jesus from the dead and who will raise up Christ's believers from the dead. Ang may tunay na may kapangyarihan ay ang Diyos na bumuhay kay Christ mula sa ating binasa at bubuhay din sa mga namatay na sumampalataya. Yan po yung tinatawag natin sa ating title. Anong title natin? The Holy Spirit has the real power. So ano ang number 2 na pinatutunayan na may real power? Siya yung bumuhay kay Christ at siya rin ang bubuhay sa mga believer. Patatlo. The Holy Spirit, gawin na natin tatlo kasi yung una ay yung si Christ ay ipinambuntis. Patatlo. The Holy Spirit who has the real power was received by the disciple after Jesus' resurrection. Si Holy Spirit ay tinanggap ng mga disipulo after na si Jesus ay muling mabuhay. Ang ganda po nito. Siguro, hindi. Yan yun. Pinaltang ko lang kasi naging number 1 ko yung Yan. Ako ang mali. So number 3 yan. Yan. Real received by the disciple after number 3 na yan kasi number 1. Okay lang. Sige. Kasi yung number 1 yung ina-explain ko. Hindi ko na ilagay dyan. Okay. Ang ganda nito. Number 3. Si Holy Spirit who has the real power was received by the disciple after Jesus' resurrection. Siguro itatanong nyo ang tanong ko. Nung ari binabasa ko, hiningahan. Sige, basahin muna natin. Holy Spirit who has the real power was received by the disciple after Jesus' resurrection. Verse 19. Basahin natin ang John 20, verse 19. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng isang linggo, nagtipo ng mga alagad, ipininid nila ang mga pinto dahil sa takot nila sa mga Hudyo. At dumating si Jesus at tumayo sa kanilang kalagitnaan. Sinabi sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Paano nakapasok ay nakapinid? Kasi si Jesus Christ, pagka buhay na maguli, nagkaroon na siya ng heavenly body.
incorruptible body, glorified body. Nakalagos na siya sa pinto. Binasa natin nakasara. Hello? Ganyan din tayo. Yung mga namatay, pag dumating si Christ, bubuhayin muli, lalagos siya sa kisame. Iiwan na yung katawang nabubulok. Hindi pwede sa langit ang katawang nabubulok. At ito ang nangyari kay Christ. Nung siya'y nabuhay, nagpakita siya sa disciple, bagamat nakasara ang pinto, nakapasok. Dumating si Jesus. Sabi rito, ipininid ni mga disciple ang mga pinto. Mga pinto, ang daming pinto noon. Basa po natin. Basahin natin. Kinagabihan, ang araw ding iyon, na unang araw ng isang linggo, ito yung linggo ng pagkabuhay, nagtipo ng mga alagad. Ipininid nila ang mga pinto. Ang dami pinto. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo. At dumating si Jesus. Nakapinid ang pinto, dumating si Jesus. At tumayo sa kanilang kaligitnaan. Nakapasok. Bakit? May glorified body. May heavenly body. Sinabi sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Ito ang maganda, verse 20. Pagkasabi niya nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay. Kamay na ipinako. Ang kanyang tagiliran. Bakit pinakita ang tagiliran? Butas. Ano daw yung tagiliran? Butas. Ano daw yung kamay? Ipinakita. Ano meron sa kamay? Pinagpakuan. Basa uli. Wala na dyan. 20 na tayo. Pagkasabi niya nito ng kapayapaan, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Kaya nga nagalak ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Sino yung tinutukoy ng Panginoon? Jesus, verse 21. Sinabi ngang muli ni Jesus sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Ilang beses na? 2. Kasi takot sila. Takot ang mga disciple dahil nga namatay ang kanilang tinatawag na guro, pero ngayon, tinawag na nilang Panginoon si Jesus. Praise God. Kaya nga, nagalak ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Nakapasok sa pinto. Kaya sila'y natuwa. Paano ito nakapasok? Tinawag na nilang Panginoon, makapangyarihan. At natuwa sila dahil nabuhay na magmuli si Jesus. Sinabi ngang muli ni Jesus sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. Kung papaano, basa po tayo. Ay, ano pa? 21 na ining. Ay, yan. Basa po. Kapayapaan ang sumainyo kung paano. Ayan, 21. Kung papaano ako isinugo ng Ama, gayon din isinusugo ko kayo. Sinong sinasabihan ni Jesus? Sinong sinasabihan noon ni Jesus? Alagad. Sino ngayon ang sinasabihan ni Jesus na tayo isinusugo? Ikaw, ako. Mahalaga ba yung sinabi ni Jesus? Mahalaga, nagwa-warning, hindi ko alam kung something Kiara Lahaya. Yan po ay siguro dahil ng ulan. May nadating sa NDRMC yata. No? Okay, basa uli. Sinabi ngang muli ni Jesus sa kanila, kapayapaan. Ito pagkabuhay po. Pagkabuhay ni Jesus. Nandun pa po yung mark sa kamay at paa. Kapayapaan ang sinasabi ko sa inyo. Kung papaano ako isinugo ng Ama, gayon din isinusugo ko kayo. Sino rito ang naniniwala,
ikaw at ako'y may mission sa mga tao. Ginawa ni Christ ang mission niya to save the lost. Paano? Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ang kanyang dugong banal, naging pambayad sa kasalanan. Isinugo siya ng Ama para iligtas ang lahat ng tao sa kasalanan. Ngayon, sino naman ang sinusugo niya para sabihin sa mga tao, may kaligtasan kay Kristo? Sino ang sinusuguro ito ni Lord? Taas ang kamay nang ikaw'y naniniwalang sinusugo ka niya sa iyong kaibigan. Palakpakan natin si Lord. Imagine mo, pagkabuhay ni Christ, yun ang sasabihin niya. Ibig sabihin, napakahalaga ng sinasabi ni Christ. Napakahalaga. Maunawaan natin ang gusto ng Panginoon, tumanggap tayo ng peace. Sabihin mo sa iyong katabi, peace. Peace be with you. Kapayapaan. Ikaw ba'y nahihirapan? Ikaw ba'y nag-aalala? Ikaw ba'y may problema? Itong sinasabi ni Lord, kapayapaan, 2 beses. Pumanatag ka. Sabihin mo sa iyong puso, pumanatag ka. Alam ni Lord na nasa iyo ang nararanasan mo. Padalawa, mahalaga sa Panginoong sabihin to everyone, pumanatag ka. Huwag kang mag-alala. Padalawa ang sinasabi niya, sinusugo ko kayo. Sinusugo ko kayo. Ginawa ko na. Ibig sabihin ni Lord, ako'y sinugo ng Ama. Kung paano ko sinugo ng Ama, sabi ni Christ. Sinabi ng Amang, ialay ko ang buhay ko. Nialay ko. Sinabi ng Amang, bayaran mo ang kasalanan ng tao. Binayaran ko. Sinabi ng Ama, tanggapin mo ang parusa sa kasalanan. Tinanggap ni Christ. Sinabi ng Ama, ikaw na maparusahan, wag lang ang mga nilikha ko. Tinanggap niya. Panapahan natin si Christ. Ngayon, huwag tayo pumayag na mawala ng kabuluhan. Sa maraming tao, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, may tungkulin tayo. Sinusugo ka, sinusugo ako, ikaw na nasa online, sinusugo tayong lahat para sa mga lost, para sa mga unbeliever, sa mga unbelieving world. May mission tayo, pero ang magandang balita, ang banal na Espiritu, who has the real power, ay nasa iyo para gawin ito. Palakpakan natin. Ito pa i-continue ko kasi kanina hanggang ilan lang ako. Para lalo tayong makonvince, mahalaga. Saan pupuntang kaibigan mo na unbeliever pa? Ang kakilala mo, may tungkulin tayo, sinusugo tayo ni Lord. Ang sabi niya, kung paano ako sinugo ng Ama, ginawa ko ang tungkulin ko, nagbayad ako ng kasalanan ng lahat ng tao, ito, sinusugo ko kayo. At ang maganda doon, binigyan niya tayo ng kapangyarihan, Mark 16:17, na magpalayas ng mga demonyo, magpalayas at magpagaling ng mga may sakit. Matthew 10:8. So meron tayong power. Verse 22. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila. Sino yung sila? Mga alagad. At sinabi sa kanila, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Sabi ko, ibig sabihin wala pa sa disciple ang Holy Spirit? Doon papasok ang ating pag-aaralan hanggang mamaya. Iba ang with us, iba yung in us. At iba ang upon us. It's the move of the Holy Spirit. Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Sino? Dito po sa English, hybrid, upon the disciple. Hiningahan. Ito po. Pagkasabi niya nito, pagkasabi ng, ako'y sinugo ng Ama
kung paano ko sinugo ng Ama, sinusugo ko kayo, kailangan nyo ang banal na Espiritu. Eto, hiningahan. Kailangan. Bakit? Wala pa ba sa kanila? Makinig kayo. Tanong ko yan. Holy Spirit is already there. Even in the Old Testament, in the creation, tinuro ko na sa inyo, andyan ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Andyan na. Iprinapisay si Jesus Christ. Ito po yung itinuturo sa Discipleship 1. Kung hindi pa po kayo nakaka-attend, even nung sa aming Bible School, nilinaw po ito. Andyan na si Holy Spirit in the creation. God the Father, the Son, the Holy Spirit. They have different function. Ito po'y tinuro ko na sa inyo. Ngayon, dito sinabi, tanggapin nyo ang banal na Espiritu. Wala pa ba? Makinig kayo. Si Holy Spirit is already there sa creation. Sa Old Testament, even in the life of Moses, in the life of Joseph, andun si Holy Spirit with them, but not in them. With them, kasama nila. Pero, nandun yung kapangyarihan for the purpose. Kung ano yung purpose ni Moses, kung bakit nandun siya, to bring the Israelites from the bondage of Egypt, okay? Pero anong ginagawa ni Moses? Naakyat pa sa bundok. Kinakausap ang Diyos. Andiyan ba tayo? So the Holy Spirit is already there, but not in them, but with them, for a purpose. Ganon din sa mga disciple. Para higit kay malinawan, kailan gumawa ng himala, the first miracle happened only after si Christ ay babaan ng Holy Spirit in the Jordan River. Tama po ba? Nung bababa si Holy Spirit in the form of dove, bumaba kay Jesus, dun na-empower si Jesus, after nun, gumawa siya ng miracle in the wedding of Cana, turning water into wine. Kailan nangyari? Nung nasa kanya na si Holy Spirit, after siya baptized in water. Okay. Dito, sinasabi, tanggapin ninyo. Naroon na si Holy Spirit. Kumikilos na sa mga disciple. Kumikilos na kay Jesus. Pero nung tanggapin, after nang si Jesus ay mabuhay na maguli, doon pa lang nila tinanggap. In them. Sabihin natin, in them. Iba yung with them. Kasama. Kagaya ngayon, kasama natin si Lord. God is with us. He is with us. Pero, nung ikaw ay maborn again, si Holy Spirit is in you, in me. Iba yon. Nasa loob na. Nananahan na. Naging tirahan na tayo. Palakpan natin. Si Lord. So, God is with us. Narito siya. Kasi kung may unbeliever dyan, kikilo si Holy Spirit to convict them of their sin of unbelief. Yun. God is there with the unbeliever. Kumikilos para ma-born again. Kaya nung isang linggo, sabi ko sa inyo, bakit ka tayo na-born again? Bakit ka tayo na may dating unbeliever? Ano kang ginawa ni Holy Spirit? Andyan na si Holy Spirit together with the unbelieving world. Kahit nung hindi pa tayo naboborn again, kumikilos na si Holy Spirit. Saan? Kumikilos na siya doon sa nagpipreach dahil nasa sa nagpipreach si Holy Spirit. Kumikilos si Holy Spirit sa Word para tayo tumanggap. Kaya tayo na-born again. Kumikilos naman si Holy Spirit sa atin para tayo ma-born again, para aminin natin tayo makasalanan, kailangan natin ng Savior. In-explain ko sa inyo nung isang linggo, kumikilos si Holy Spirit sa nag-share ng Word, kumikilos si Holy Spirit sa Word, kumikilos sa unbeliever para aminin siya'y makasalanan, kailangan niya ang Savior. Mali na pa.
So, the Holy Spirit is working within us. Working in us. Working in us para tayo mabago. Sabi mo siyang katabi, hindi mo ako kayang baguhin. Si Holy Spirit ang bumabago. Nagagamit tayo to share the word, paalalahanan ng ating kapwa sa mali, tama, pero still, God, the Holy Spirit, is guiding us, not pushing us. Gets? Ginagay tayo ni Holy Spirit, pero nilerespeto niya ang free will na meron tayo. Hindi tayo pinupush. Nandiyan ba tayo? Ang bunga, bago yan tumamis, mapakla. Sabi mo sa iyong katabi, nagpo-produce ng bunga si Holy Spirit sa atin. Anong bunga? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katyagaan, pagpipigil sa sarili. Yan ay pinoproduce mo? Mo? Hindi. Galatians 5:22. And the fruit of the Spirit is love. Hindi are. Pinuproduce niya. Pag na-produce niya yung love, follows na yung katyagaan. Susunod na dyan ang kinahunan kasi may pag-ibig. Gets? Sinong naniniwala na mas makapangyari ng pag-ibig kaysa batas? Maraming batas sa Pilipinas, pero maraming tao hindi pa rin nababago. Pero kapag ang Pilipinas ay napuno ang mga tao ng pag-ibig dahil ni Christ, mas mabilis ang pagbabago. Ganon din sa pamilya. Naniniwala kayo? Kapag sa pamilya lahat ay puno ng love, ay ang saya ng buhay. Ma'am, magiging masaya ba kapag sa pamilya puro batas? Pag ikaw, pumasok ka rito ng lake, diyan ka sa labas, hindi masaya ang buhay. Hello? Dito rin sa church. Are you listening? Sino ang naniniwala mas powerful ang love kaysa batas? Palakpakan natin, God of love. Sino naman ang nagpo-produce ng love? Si Holy Spirit. So una, mapakla. Hindi pa masyadong hinog. Para mahinog ng mahinog ang bunga, all you need to do is to surrender. Sabihin natin, surrender. Submit. Obey. Obey. Baka sabihin mo naman, Lord, ako may nasunod na ituro mo pa sa akin ng iba. Sabi ni Lord, kahit alawan ng pinagagawa ko sa iyo, ikaw ay rumespeto sa inay mo, hindi ka naman narespeto, hingi ka na naman ng bago. Sunod muna ikaw. Diba? O kaya, Lord, gusto ko dalhin mo na ako sa ibang bansa. Promise, Lord. Ako'y pagagamit sa iyo doon, sa ibang bansa. Dalhin mo na ako, sabihin naman ni Lord, kalapit ng kahanggan mo, hindi mo pa mapuntahan. Kaibigan mo, lagi mo kasama, hindi mo masyira, tapos sasabihin mo, sa ibang bansa gagamitin kita. Ako kayo maniniwala sa iyo. O sabi mo siya, magpagamit na habang narito pa sa Pilipinas. Tatawid na agad ng ibang bansa, hindi makatawid sa kabilang kalye, kabilang bahay. Hello? Tama po ba? Kilos na tayo. Kaya kami ngayon nagsesetuli ng team ng para mag-evangelize. Mainit lang daw, tsaka wala tayong service. Pero we are planning na. Pero starting Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Monday, 7. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Monday, Tuesday, parang kulang. Hanggang Wednesday pala para maging 7. So starting, mali pala ako kanina. Starting Tuesday, meron po tayong gathering, hindi po prayer walk, hindi rin po Jericho. Gathering ng pananalangin, dahil alam ko, ang dami mong panalangin. Padalawa, nagkaroon po ng mga pista-pistahan. Kailangan naman tayo dito idalhin ang mga tao at manalangin at ipalinis sa mga dinaanan.
Tama po ba? Mga ipinursisyon. Hindi naman tayo napayag ng gayaan. Amen? Hindi tayo mag-gather dito, mag-worship tayo at magpe-pray. Alam ko marami kang, sino rito maraming prayer request. Simulan po natin yan sa Monday until Wednesday next week. Bakit hindi bukas? Ako po ay may meeting. Nauna na po yung meeting. Huwag kayong mag-alala, within a week, iseset ko lang pong meeting ay araw. Pero minauna na po, prior po ito sa ating gagawin. So, kailan po ang prayer gathering? 7 days, 7 nights, starting Tuesday. Ating pong awitan ng Panginoon at umulan na nga. Sa tagal na hindi na ulan ay umulan. At binakbakan po natin sa panalangin. Alam ko marami nagpe-pray. Talaga namang specific po ang ating ginawang pananalangin ng Tuesday na Lord. Naulan na daw sa ibang lugar, di na yung paambon-ambon. Ibuhos mo na ang pagpapala ng pinansyal at saka pagpapala ng tunay. Tunay na ulan. Tunay na ulan at pagkasunod na ang pagpapalang pinansyal. Breakthroughs. Amen. Ginawa po natin ng Tuesday. Pero hindi dahil sa aking panalangin, kundi marami nahingi ng ulan. Ayan na nga. Amen. Sino masaya umulan na at nadilig ang mga halaman? Praise God. Thank you, Lord. Sabi natin, thank you, Lord. Siya rin po nagpapaulan. Okay, tuloy natin. Nasaan na tayo? Hiningahan niya sila. Doon nila natanggap. In them. The Holy Spirit. Pero noon, with them. Kasama nila. Kasama nila. Pero yung manahan, parang tayo, nung unbeliever, andyan si Holy Spirit, kinonvict tayo para tumanggap kay Christ. Yun ang naranasan natin. Tayo kinonvict nung unbeliever tayo, kinonvict tayo, kinilusan tayo ng Holy Spirit para tanggapin natin tayo makasalanan, kailangan ng tagapagligtas. Kaya tayo na born again. Palakpakan natin si Holy Spirit. Pero nung tayo na may tumanggap kay Christ, ayan na, pumasok si Holy Spirit. Nasaan na si Holy Spirit? Nasa atin na. At He has the real power who is in you. Kaya pag ikaw ay nagsalita, may kapangyarihang lumalabas sa iyong bibig, mag-ingat ka, huwag ka magsasalita ng negative. Dahil ang lumalabas sa iyo, out of your belly, there is power. You release blessing, you release grace. Kapag ako'y nagbibenediction, that is my faith, that is powerful from the Word of God, that you receive grace, favor, love. Amen. Kayo naman, amen, amen, amen. Kasi God is using our mouth for 1 decade. Ituro ko na po yan sa inyo. And now, John 20:19-22, itong ating binasa, ating lang lagyan, ano bang naunawaan natin dyan? Muling nabuhay si Jesus, dun sa ating binasa. Nagpakita sa kanyang mga alagad, hiningahan, at ipinagkaloob ang Holy Spirit. Palakpakan natin si Lord. Yan ang ating naunawaan sa ating binasa. Inulit ko, ilagay uli natin. Anong number 1 natin? The Holy Spirit as the real power who raised Jesus from the dead and who will raise up Christ's believers from the dead. Pero number 1 po diyan, hindi ko lang nailagay, ay yung si Mary ay nag-conceive. Okay po? At virgin ay nagkaroon ng baby in the life of our Lord Jesus Christ. So yan, binuhay si Christ, yun ang real power, bumuhay doon ay kapangyarihan ng Diyos, at bubuhay sa atin mula sa kamatayon kung tayo madadat ng patay, ang bubuhay ay si Holy Spirit. Number 2, sa ating pinag-aaralan, Holy Spirit who has the real power was with us, in us, and upon us. Pag-aralan natin to. So, inulit ko ulit kanina, the Holy Spirit is with us before salvation. Bago tayo born again. Andiyan na siya. To convict us of sin. Nasaan na yun? Pakita mo na. Pakita mo na. Yan. Basa po. The Holy Spirit is with us before salvation. To convict us
of sin of unbelief. Sin of, dinagdagan ko yan, to convict us of sin of, lagyan mo na lang, Pastora Sel, yung sinend ko, nilagyan ko ng of sin of unbelief. Wala kasi tayong pananalig doon eh. Diyan tayo kinonvict. Nung tayo'y unbeliever, yung conviction ni Lord ay para tayong manalig. Yung conviction ni Lord sa mga unbeliever para umamin na kailangan ang Savior dahil lahat ay nakasala. Yan ang ginawa ni Holy Spirit sa atin. Kaya nandyan na si Holy Spirit with us before salvation. To convict us of sin, of unbelief, to believe in Jesus. Yan ang ginawa ni Holy Spirit. Kaya ngayon, napakahalaga, mag-share ka. Ang gagawin ni Holy Spirit, convict yung iyong sinishare na unbeliever para manalig. Kaya, ang bida talaga sa kaligtasan at sa lahat ng creation and everything, ang bida dyan ay ang Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ating Panginoon Diyos. Grabe Lord, sa likod ng himbala, sa likod ng lahat. Ito ikukontinue ko. Kasi hindi ka naman may in love kung hindi mo makikilala eh. Gusto ko ma-in love tayong lahat, sama-sama tayo ma-in love kay Holy Spirit. Amen? Kasi ang tindi po ng karanasan ko sa Kanya. The reason why nagkaroon ng radical transformation in my life mula nung ako ay napuspos. Ang kapuspusan hindi nangyayari ng iisa lang beses. Naranasan ko for several times before I receive, before the Lord use me. Bago ka gamitin. Kung gusto mong matindi kang magamit, you need to be filled up. Infilled. Mapuspos. Iba ang pagpuspos, iba yung pananahan, iba yung pagsama. With, in us, with us, and upon us. Paliwanag ko sa inyo, are you still excited? Prayer ko po yung kahapon naming mag-asawa. Oh Lord, bakit hindi ng excitement ko na pag-aralan ka? Ito'y dumaloy sa mga nakikinig maging sa online. Are you excited? Really excited? Kasi the Holy Spirit siya nang iniwan sa atin and He is the person in you. And He is the real power. He has the real power. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ayaw niyang ikay nalulungkot, kaya sabi niya, peace. Twice. Ayaw niyang ikay nagwo-worry, kaya imagine niyo, pagkabuhay niya, yun ang sinabi niya sa mga disciple na natatakot. Kayo matakot. Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Sabi mo, wow, mahal tayo talaga ng Lord. Amen. So, the Holy Spirit live in us during salvation when we became born again. In English ko lang po ang mga sinabi ko kanina. Para rema na sa atin. Kailan nanahan sa'yo si Holy Spirit nung ikaw ay ma-born again. Nung ikaw ay unbeliever, nasaan siya? Andyan na siya. Kung bakit ka na born again, may nag-preach. Kumilos si Holy Spirit sa nagpi-preach. Kumilos si Holy Spirit sa word. Kumilos si Holy Spirit sa'yo. Para aminin mo, kailangan mo ng tagapagligtas. Kaya pasalamatan natin si Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. Amen? So, basa uli. The Holy Spirit lives. Yan po'y lives. Hindi ko alam ang tama. Lived. Jury. Pwede rin. Lives in us, live in us, lived in us. Okay. It doesn't matter kung ano man po. During salvation, when we became born again, nanahan na. Iiwanan ka ba? Iiwanan ka ba? Baka ang tanong nyo, bakit sino sa Biblia ang iniwanan? Si Saul.
Hindi pa po kasi namamatay noon si Christ. Hindi pa po wala pa po sa New Covenant. Iniwan. Kasi noon, with them pa lang. And then, for a purpose, ini-empower. Nandiyan tayo? Pero ngayon, ngayong we are living, masaya ba tayo? We are living under the new covenant na si Christ mismo, ang kanyang espiritu, kasama mo. Wow! Alin yung gusto mo? Noong ka nabuhay o ngayon, na nasa iyo ngayon si Holy Spirit? Ngayon, palakpakan natin si Lord. Ako po'y overwhelmed. And the Holy Spirit lived in us during salvation when we became born again. John 20:22. When he had said this, he breathed on them and said to them, receive. Ito po ay Pentecost time. John 20:22. Kasi sinabi ni Jesus, huwag kayong aalis hanggang hindi nyo natatanggap. Tinan nyo ha, makinig kayo. Hindi ko lang nailagay. Siguro next week. Bakit sinabihan ni Jesus ang mga disciple na huwag kayong aalis hanggang hindi nyo natatanggap ang Holy Spirit? Well, in fact, nung hiningahan, pinatanggap na. Hello? Bakit sinabing huwag kayong aalis hanggang hindi nyo natatanggap? Ibig sabihin, nasa kanila si Holy Spirit, mapapasa kanila pa. Ang tawag doon, napuspos. At tumanggap ng kapangyarihan. Kailan? Ito, John 20. When he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Hindi yan. Yan po ay during kabuhay ni Christ. Ari po yon. The Holy Spirit came to be with them noong si Christ ay mag-resurrect. And a few weeks lang, on the day of Pentecost, few weeks after niya si Christ ay mag-ascend, few weeks, on the day of Pentecost, umalis na si Jesus. The Holy Spirit came upon, sabihin natin, came upon them for ministry. Kailangan ng bawat ministry heads, kailangan ng bawat life group leaders, kailangan ng bawat pastor na mapuspos at kailangan ng mga mag-asawahan na mapuspos para maging effective sa ministry na pinapagawa ni Lord sa iyo. Yun ang purpose ng kapuspusan. Nung mangyaring mapuspos during the Pentecost, ang mga disciple, doon po sila umani ng 3,000. Papakita ko sa inyo. Basa po uli. The Holy Spirit is upon us for service. For service. Number 3 tayo. Dito ko explain sa inyo. Number 3. The Holy Spirit, sige, basa po. Who has the real power came upon the disciples on Pentecost time. Upon, iba yung in them, iba yung with them, kaysa yung upon. Nasa kanila na, mapapapunta pa sa kanila, ang pupuspos. Basa po, Acts 1:8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagbaba sa inyo. Kaya mga ministers, pastors, life group leaders, kailangan nating lahat laging mapuspos. Bakit? Para tayo maging effective minister, effective life group leader, effective ministry heads. Ito yung sinabi, tatanggap kayo, sabi sa mga disciple, ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y, ito ang purpose ng power. Basa po, at kayo'y magiging saksi ko.
Anong saksi? Witness. Ano yung witness? Magpipreach. Magsishare. Magiging saksi. Sasabihin mo si Lord sa kaibigan mo, ikukwento mo na si Lord ang Savior and Lord. Si Lord lang ang way to heaven. Na si Lord ay loving. Si Lord ay hindi sadista. Si Lord ay hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya. Si Lord ay mapagmahal. Yan ang iyong sasabihin. Wala kang sasabihin kung hindi tayo makakarinig. Hindi tayo in love. Kay Holy Spirit, kung hindi ko ikukwento ang ginawa niya at function niya. Pero sino rin ito? In love na ngayon kay Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Love you. Sabihin natin, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Amen. Ito yung purpose kung bakit kailangan mapuspos para ikaw ay maging bold na witness. Para may malakas ang loob mo. Hindi yung nahihiya. At naranasan ko po ito. Mamaya ko po ikukwento. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Yan ang purpose. Kung bakit kailangan mapuspos. For the service. To witness. Nabubuhay tayo dito. May mission. Binasa natin, sinusugo ko kayo. Eto, nung sabihin ni Jesus na sinusugo tayo, yun ipagkabuhay niya. Ay bago umakyat, yan na naman ang sinabi. Maging saksi ko kayo. Ibig sabihin, ikwento mo si Jesus. Sabi mo siya, katabi, ikwento mo pa si Lord. Ang kanyang ginawang pag-aalay ng buhay. Number 9. Verse 9. Ito, maganda to. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit. Matapos niyang sabihin, na nais ko kayong maging saksi. Binigyan ng kapangyarihan ang mga disciple. Pagbaba ng Holy Spirit, sabi niya. Iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya. Nabivisualize ba? Open vision ba? Kita ba si Christ na umakyat? Kita po ba? Kita. Kita. May tinatawag na first heaven, yung mga second heaven, third heaven, yan po yung alapaap. Kita. Going up. So, nasaan ang langit? Wala sa baba. Nasaan? Taas. Verse 10, habang sila'y nakatitig sa langit. Ibig sabihin sa taas. Siya'y iniakyat. May dalawang lalaking nakaputi. May dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila, mga anghel. Verse 11, sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Sabi ng dalawang anghel. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita niyong pag-akyat niya. Walang tungtungan ay umakyat. Siya'y muling babalik sa alapaap upang isama ka. Ang tawag dyan ay rapture of the church. Jesus is coming soon. Gawin natin ang pinapagawa niya. Ano yung una niyang sinabi pagkabuhay niya? Kapayapaan. Ano yung padalwa? Sinusugo ko kayo. At dito bago siya umakyat sa langit, anong sinabi niya? Pumunta kayo, ginagawa ko kayong saksi. Tanggapin nyo. At sabi ron ay, ibinabaan ng banal na Espiritu. Ito po yung nasa Acts chapter 2, verse 4. 2:41. Kaya't ang mga, ito po ang nangyari, dahil napuspos, binabaan ng Holy Spirit. Okay? Yun ang tawag doon ay apan. Ano nangyari? 2:41. Ang mga, basa po, kaya't ang mga naniwala sa ipinapangaral niya, ni Pedro,
ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. Wow! Why? Dahil naging bold sa pangangaral si Pedro. Higit sa lahat, bakit 3,000 ang naligtas? Dahil ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil napuspos sila. Kailangan ba natin ngayon ng kapuspusan? One time lang ba ang pagpupuspos? Hindi. Every day, pwede. Naranasan ko po. Hindi ko alam na ako ay may pagkatawag bilang pastor. Hindi ko alam. Siyempre, ako'y lisensyadong inhinyero. May kita doon. Peperma ka lang. May mga kumukuha sa akin na, yun nga lang, dadalhin ako ng Mindoro for a project. Di lang ako payagan ng aking asawa. Kaya, nag-focus ako sa business. Pero, ngayon ko na, lately ko na-realize na, at especially nung ako'y nag-aaral nito, na sinasabing ang purpose kung bakit ka pupuspusin at bakit kailangan mo ng kapuspusan is for you to become effective sa pagkatawag ng Lord sa'yo. Kaya pala, during sa mga year 80, ako po kasi naborn again 86, nagkaroon ng pagpupuspos. 86 ako, mga around 87. First time kong napuspos. Sobra po. Hiniling ko kasi na ako'y mapuspos. Kasi itinuro yung infilling. Born again na ako, nasa akin na si Holy Spirit. Hindi ko naman naiintindihan pa itong itinuturo ko sa inyong ito na yung upon, with us, and in us. Lagi ko lang pinoproclaim. Holy Spirit is in us, for us, and within us, He never be against us. Pero pinag-aralan ko at ito, tinuro ko nga sa inyo. Now I know. Why very prepare lahat ni Lord. Una, pinipare ako. Napuspos po ako doon po sa Eternal Memorial Home. Eternal Garden ang title ng building, Eternal Garden sa May Lawas. Doon po ako umattend ng prayer meeting. Prayer meeting, napuspos ako. Kasi hiningi ko. Sobra po akong puspos na hindi ako makalakad. At ang lumalabas sa akin ay puro tongues. Huriando rolobos sukuyarala. First time. First time ko yung naranasan, kasama ko po, narito yung ate ko, ay siya po yung witness doon. First time niyang umattend. First time kong maranasan, napuspos ako ng Holy Spirit. Wala akong lakas kasi na-overpower ako ni Holy Spirit kasi todo bigay ako sa Kanya. Ano po yung tawag doon? Surrender. Sinurrender ko lahat yung problema ng pamilya na noon po, year 87, 88, kami po ay sobrang dami ng problema sa family. Hindi ko na po sasabihin, pero sobrang dami at yun po lahat ay inayos ni Lord. So binigay ko lahat, sinurrender ko ang buhay ng bawat isa, ng ayong pamilya, sinurrender ko lahat ng problema ng pamilya. Ako po ni negosyante. Sinurrender ko lahat sa Kanya at hiniling kong ako'y mapuspos. Ay, ako'y napuspos. Ay, uwian na. Hindi pa ako nagtatagalaw. Mabuti sana kung kahit papyaw na English ilalabas ng magkaintindihan. Hindi po. Isinakay po ako sa service, pero hindi para iuwi. Hindi ako pwedeng pauwiin. At ang alam po, ako daw ay hinipnotize kasi ang kasama ko, na kapatid ko, ay first time. Kaya ang dumating na balita dito, dahil hindi ako pinauwi, ako daw ay hinipnotismo.
Hindi kasi nila alam pa. Ganun po yung naranasan ko. Pinuspos ako. Hindi po ako nagsasalita ng Tagalog, puro tongues. Yang pong tongues ay salitang ibang wika. Yan po'y regalo. Niririgalo po iyan ni Holy Spirit. Katunayang nasa iyo si Holy Spirit, may ibibigay ka, tatanggapin kang regalo. Sabi mo sa iyong katabi, marami kang tatanggapin, gifts and fruit. Ito'y regalo. Hiningi ko yung regalo na yon, ako'y mapuspos ng ibang wika, sapagkat pag ikay nagsalita ng ibang wika, nagre-release ka ng power. At ikaw ay lumalakas. Pero kakaiba ang naranasan ko. Ako po'y overpower. Talagang nawalan po ako ng lakas. Yan po ang manifestation ng kapangyarihan ng Lord. As in parang not about me. It's about God. So hindi po ako pinauwi. Doon po ako tumigil sa office sa Bulbok. Doon pa po ang office ng JA1. Doon po ako pinauwi. Kaya lang, nung ako'y dinala roon, ako'y mag-CCR, nalabas sa akin, hindi pa rin Tagalog, hindi English, tongues pa rin. Puspos na puspos ako. Ang sarap, I tell you. Kasi hiningi ko. Eto ngayon. Hindi kami magkaintindihan. Ate, sabi na Ate Emmy, ni Medi Katibog, Sister Medi, ikaw naman ang tawagan namin ate, ikaw naman natin magsalita ng Tagalog. Hindi po talaga. Nalabas pa rin sa akin tongues hanggang sa ako'y matulog na. Pero pag magka-umaga na, Tagalog naman. So ganun po ang karanasan ko. Pero may padalawa akong karanasan. Bukod pa sa araw-araw na, Lord, fill me with your love, fill me with your power, fill me, guide me. Ayan, everything. Padalawa ko pong karanasan na ako'y napuspos, MGR, Moment with God, retreat. Hiniling ko rin po yun. Abay, ang iba'y puspusan na sabi ko, Lord, hindi ako papayag na hindi kita muling maranasin yung ako ipupuspusin mo ng iyong kapangyarihan, yung binasa natin na ang mga disciple ay pinuspos. Tapos pagkatapos mapuspos 3,000, 5,000 ang naligtas. Susundo ko po yan sa isang linggo. Doon po sa isang senaryo, 5,000 ang naligtas agad. Kasi sila'y tumanggap ng kapangyarihan ni Holy Spirit. Parang si Jesus turned the water into wine. Yun ang simula nung si Holy Spirit ay babaan. Babaan niya si Jesus. Padalawang experience ko ng kapuspusan upon me. The Holy Spirit is in me. The Holy Spirit is within me, with me. But then, gusto ko upon me. Nung MGR. First MGR sa Batangas. Hiningi ko, kaya ang sekreto po dyan, surrender, submission, and continuous obedience sa Lord. Pag may hiningi ka, lalo't sa ikabubuti ng iyong pamilya, ikabubuti ng iyong sarili, ikabubuti ng ministering hawak mo, hindi ipagkakait ni Lord. Kagalingan and everything, mala, ano bang kailangan? Hindi yung pagkakait, basta mapaparangalan si Lord. Hiniling ko. Hindi pa po ako pastor. Pastor na ba ako? Pastor na ako. Yung una, bagong born again ako, padalawang matindi. Ang sinasabi ko po yung matinding papuspos. Matinding pagpupuspos inong MGR. First MGR na ang nag-handle po yung taga Manila. Hiniling ko talaga, seryoso ako. You know what? May nakapanood po sa akin. Talagang ako'y binihag. Ito po'y naka-ekis. Ako'y nakahiga. Naka-ekis po itong paa. Naka-ekis po ito. Ang ulo ko, paa ko, kamay ko, umiikot ng umiikot pati katawan. Ganyan po ako pinuspos. Sino rito ang gustong makaranas niyan? Parang takot yata kayo. Pwede namang hindi gano'n naman. Kaya pala gano'n ang ginawa ni Lord, gagamitin niya ako. Hindi lang sa bawan, kundi para nga sa area pastor also at
international also for the glory of God. So, hindi ko alam kung saan ka gagamitin. Ang alam ko, kaya ka rin puspusin ng Panginoon para maging effective ka. Saan ka man dadalhin. Amen? Kailangan natin si Holy Spirit. For us to become effective, may bawat isa sa atin, matindi ang inihandang plano ni Lord. At sa likod ng lahat, the anointing to get wealth, Deuteronomy 8:18, behind that is the Holy Spirit. Sino rito ang naniniwala, ikaw at ako, we have the anointing to get wealth. Palapahan natin si Holy Spirit. Kaya, naunawaan po ba natin? Tayo po, nung unbeliever, ay kinilusan ni Holy Spirit. Unbeliever pa lang tayo. At ito ang ginagawa ni Holy Spirit sa mga unbeliever, kumikilos para sila ay magsisi. Pero kailangan ang mga pinananahanan ni Holy Spirit na kagaya mo, nasabihan sila. Kailangan maligtas. Kailangan tanggapin ang iisang tagapagligtas. Kailangan mong mag-share ng Word of God. Sino rito ang masayang masaya? Mas kilala mo ngayon si Holy Spirit. Malinaw sa'yo. May makapangyarihang Diyos na kasama ka. Malinaw sa'yo na hindi ka niya iiwan, ipababayaan. Pero malinaw din sa'yo, sinusugo ka niya. Humanap ka ng 4 na sasabihan niya. Sabihin mo, ikaw at ako ay sinusugo niya. Huwag kang matakot. Kapayapaan ay ng Diyos ay nasa'yo. Huwag kang matakot. Karunungan ng Diyos ay nasa'yo. Huwag kang matakot. Inihanda na ni Lord ang isausolwi natin. Tayo po'y tumayo, awitan natin ang Panginoon. Isusundo ko po yan next. So malinaw po sa atin. You can talk to Him. And you can smile at Him. He's there. Relationship ang gusto niya. Relationship. Gusto niya kinakausap siya. Sometimes, gusto niya ay hindi ka nagsasalita, pero may impression siya sa'yo. Sasabihin niya sa'yo, I'm here, I love you. Yeah. Kasi relationship. He's a person. He longs our worship. He longs our thanksgiving. Hindi niya tayo i-convict of our sin para i-condemn. Itutuloy ko po sa isang linggo, He will convict us of righteousness. Maganda yon. Na hindi mo kailangan mag-alala pag ikaw ay nagkakasala. Kasi ayaw nga ni Lord na ikaw ay magwo-worry. Ang gusto niya, kung may mga magulang na pag nagkasala ang anak ay minamahal pa rin, yun ang isipin mo sa ating Diyos. Mahal na mahal na mahal niya tayo. Awitan natin siya, amazing love. I-meditate po natin, yan po'y binigay ng Panginoon sa ating bishop. Spirit, ang producer ng love, is the God of love. Never be the same again, 'cause now I'm in yours. I'm in your love, my Savior and my God. Jesus in your love, I am free. Jesus in your
love you, Jesus. Oh, I love you, Holy Spirit. Say to the Holy Spirit that we love Him. Amazing love that sees me through in darkness and in storm. I love to you. Amen. Amazing love. Jesus is the amazing God. Changes all inside And captures my my whole whole life. life. So now I see that I'm in your arms. I'm in your love, my Savior and my God. Oh, Lord, we Jesus, love you, in Jesus. your We love you, Holy Spirit. Sige, habang inaawit mo, pinupuspos ka niya ng pag-ibig. Ikaw man ay nasa onside. Yakarabababa. Yarala, yarala, yarahay. Yaralahande. Be filled, be filled, be filled. Yarararahaya. Yarahay, yaralati, yaralahande. Oh, thank you, Abba. Oh, thank you, Jesus. Yarababa. Jesus in you. I am restored. Lord, In your love, Jesus, I am restored. Tutuwa si Lord. Release me. Yaralahaya, be filled. Yaraya, with God's power. Yaralahaya. Sige, pasalamatan mo si Lord now that you know and you believe that the love of Abba is greater than any rules and any anumang batas. Oh, thank you, Abba. Thank you, Abba, Father, for sending Lord Jesus to die on the cross to save us. Now, dahil ikaw ay puspos, you can talk to Him. Thank you. And you, Lord Jesus, you are the one who paid it all. The cross. Lahat ng sumpay binayaran mo. Kasalanan namin binayaran mo. Sakit karamdaman ay binayaran mo para kami gumaling. Para kami lumaya kagaya ng aming naawit. We are healed. We are restored. We are forgiven. We are yours forevermore. Oh, thank you, Lord Jesus, na hindi mo kami iniwan, na wala kaming makakasamang comforter. Nung nagpakita ka, na ikaw ay umakyat sa langit. Pero, oh God, salamat dahil kayo ang may sabi, hindi namin mararanasan ng tagapagtanggol. Hindi namin mararanasan great helper, advocate, comforter, kung hindi ka aalis. Iniwan mo sa amin ang banal na Espiritu, ang Espiritu mo. O Diyos, salamat. Salamat. Salamat, O God, because of you, Holy Spirit, kami ay na-born again. Kinilos mo kami upang kami magsisi sa unbelief, sa hindi namin pananalig before. Pero ngayon na kami born again na, tinanggap ka namin, Lord Jesus. Holy Spirit, ginawa mo kaming tirahan. Nakatira sa amin ay hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan, who has the real power. We have the power to set the people free. We have the power, oh God, kaya kami sinusugo mo. Sinabi mo in the book of Matthew 28, taglay mo ang kapangyarihan. Nasa iyo ng kapangyarihan, Lord Jesus. At kami sinusugo mo to all parts of the world, baptizing everyone in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching everyone to become a disciple.
Pero sinabi mo, Lord, bababa sa amin ang Holy Spirit. At ngayon, thank you Holy Spirit, nung kami mag-surrender ng buhay namin sa iyo. Hallelujah. O Lord Jesus, nanahan ka na sa amin, Holy Spirit. At hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan sa aming pagkakamali, O God. Hindi mo kami titakwil. Kami bilang anak mo, Ama, Ikaw ay laging naririyan. Kumikilos para kami mabago. Kayo nagpo-produce ng 9 na bunga. Yung 9 na bunga na yon, hindi namin kayang i-produce. Pero habang kami nagsusurrender, sige, surrender natin lahat sa Panginoon. This time, nakataas ang kamay namin sa iyo. Sinusurrender ang iba't ibang uri ng problema. Problema ng pamilya, problema sa asawa, problema sa anak, sa negosyo, sa trabaho. Sinusurrender namin lahat ito sa iyo. Sinusurrender namin sa iyo, hindi magiging hadlang sa pagbabasa ng Biblia. Walang makakahadlang sa pagkilala sa iyo, sa pakikinig, sa pagdalo. In Jesus' name, sakit karamdaman ay sinusurrender sa iyo. Gagaling ang bawat nagsusurrender sa iyo. Gagaling, lalaya, tatanggap ng himala. In Jesus' name, patuloy magiging mas masaya. Patuloy, O God, na nag-i-increase ang wisdom, nag-i-increase ang anointing. Yes, Lord, ginagamit mo lang ang bibig ko to release, O God, kung ano ang nasa puso mo. Ang nasa puso mo ay tanggapin namin. Your great love, Abba. Your great love, Abba. Abba, Father, Arabakaya Ralahay, ang nasa puso mo, tanggapin namin ang biyaya, dagdag na biyaya, galing sa iyo, O Lord Jesus. Ang gusto mo, maranasan namin ang matindi pang fellowship sa iyo, Holy Spirit. Salamat po, God. Nababago kami dahil sa iyong pag-ibig. Gumagaling kami. Lumalaya dahil sa kapangyarihan mo, Holy Spirit. Kami nabago. Kami natututo. Kami ginagabayan mo. Hindi mo kami pinupush. Kami hindi mo pinakikialaman. Yung will namin ay yung ipinagkaloob. Napakabuti mo. Palakpakan natin ang mabuting Diyos. Sobrang buti mo. Grabe. Amazing is your love. Amazing is your grace. Amazing is your power. Amazing ka, oh God. And we receive amazing blessing as your ambassador here on earth. Sinusugo mo kami, in-empower mo kami to fulfill our mission here on earth. We love you. We honor you, God. We declare ang kapuspusan sa buhay ng bawat isa. Daily, Lord God, maganap ito. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin si Holy Spirit. Hallelujah.